Ang batang mahilig mag-cellphone. Sa baryo ng Calamba, Laguna, may isang batang mahilig sa gadget. Ang kanyang pangalan ay Gabriel at siya ay 7 taong gulang. Lumaki si Gabriel sa isang mayamang pamilya, kaya naman lahat ng gustuhin nito ay agad niyang nakukuha. Magmula nang siya ay binili ng cellphone ng kanyang mga magulang, halos lahat ng oras ay inalaan niya rito. Sa tuwing siya ay inaaya ng kanyang mga kaibigan para maglaro, ay lagi lang itong tumatanggi. Wala siyang ibang ginawa kundi tumutok sa cellphone. Dahil dito, ay napabayaan na ni Gabriel ang kanyang pag-aaral. Tanging cellphone na lamang ang kanyang pinagtutuunan ng pansin. Isang umaga, habang abala si Gabriel sa kanyang cellphone, ay nakita ito ng kanyang ina. Kinuha ng kanyang ina ang cellphone at nagalit naman si Gabriel. Agad niyang kinagat ang kamay ng kanyang ina upang mabitawan ang cellphone, sabay tulak at kumaripas ng takbo palabas ng silid. Ngunit, laking gulat ni Gabriel nang makita ang cellphone na nagpapatay-patay ang ilaw ng screen at sinundan pa ng nakakatakot na tunog ng kidlat. May isang maliit na diwata na lumabas mula sa cellphone at ito ay si Sally. Si Sally ang diwata ng inobasyon na nagbibigay ng parusa sa mga batang hindi marunong magpahalaga. Gabriel, nakalimutan mo ang tunay na koneksyon ng gadget sa buhay. Bilang parusa, ikaw ay mumuhay na mag-isa na walang teknolohiya, pera, at higit sa lahat ay walang pamilya. Dapat mong matutunan at maunawaan ang lubos na kalagahan ng pagkakaroon ng balanse sa paggamit ng teknolohiya at ang tunay na koneksyon sa ibang tao. Biglang nawala ang diwata kasama ng pagkamatay ng kanyang gadget na tila sira na. Agad nitong nabitawan at mabilis na tumakbo pabalik sa loob ng bahay para sabihin sa kanyang ina ang nangyari. Ngunit, siya ay mas nagulat nang hindi na siya makilala ng kanyang ina at agad siyang kinaladkad palabas ng bahay. Nay, ako po ito, ang anak niyo! Ilang beses sinubukan ni Gabriel na kausapin ang kanyang mga magulang ngunit paulit-ulit lang siyang itinataboy. Labis na naguguluhan at nalulungkot si Gabriel sa mga nangyari. Ilang gabing palakad-lakad si Gabriel at umiiyak dahil sa gutom. Gabi-gabi ay naghahanap siya ng masisilungan upang makapagpahinga. Isang gabi pagkatapos magdasal ni Gabriel ay biglang lumiwanag at muling nagpakita ang diwatang si Sally. Diwatang Sally, ibalik na po ninyo ang aking buhay at mga magulang. Ibabalik ko ang lahat kung ikaw ay matututong magpahalaga sa mga bagay na meron ka. Napaiyak na lamang si Gabriel dahil sa lungkot at kawalan ng pag-asa na maibalik sa dati ang lahat. Habang naghahanap ng makakain si Gabriel sa mga basurahan, ay may mga dumating na mga batang katulad niya na wala ring tirahan. Hoy, ikaw, hindi mo ba alam na kami ang nakapwesto rito? Umalis ka! Dahil sa takot ng batang si Gabriel ay napatakbo ito ng mabilis hanggang may isang humila sa kanya upang tulungan. Halika, sumama ka sa akin. Sa amin ka na lang tumira. Alam kong wala ka nang matutuluyan. Huwag kang matakot. Ako nga pala si Angelo. Hindi ako katulad ng mga bata kanina. Mabait ako pati na rin ang aking pamilya. Pagdating sa bahay ay napansin ni Gabriel na maliit lamang ito at ang buong bahay ay pinagtagpi-tagping mga kahoy, plastik at sako na tinalian ng lubid. Makalipas ang ilang linggo, nasanay na si Gabriel sa estado ng buhay na meron siya. Nakikita niya kung paano maging masaya ang pamilya ni Angelo kahit na mahirap lamang sila.
Nalaman niya na pangarap ng kanyang kaibigan na mag-aral upang matulungan ang pamilya. Dito niya napagtanto na siya ay napakaswerte dahil nakapag-aaral siya kasi meron silang pera. Isang gabi, habang pauwi sina Gabriel at Angelo sa kanilang bahay, nakita nilang nasusunog ang kanilang bahay kaya naman nagmadali silang umuwi. Inay, ano bang nangyari sa bahay natin? Nahulog ang kandila mula sa lamesa at naabot nito ang kurtina natin kaya lumaki ang apoy. At hindi na namin nasagip ang bahay natin, anak. Paano na tayo, inay? Sana tayo titira? Hayaan mo, Angelo. Makakayanan din natin ito. Mabait si Lord at magkakaroon muli kayo ng bahay. Lumipas ang araw. Sa kariton na lamang natutulog sina Gabriel at ang pamilya ni Angelo. Lalong nagsipag mga lakal ang magkaibigan para makaipon ng pera. Pinagsasabay ng magkaibigan ang pangangalakal at pagpunta sa paaralan para sumilip sa bintana upang matuto gaya ng ibang bata. Namulat si Gabriel sa katotohanan na hindi mabuti ang pagkahilig sa gadget at pinagsisihan na niya ang lahat ng kanyang ginawa. Isang gabi, muling nagpakita ang diwata at natuwa ito dahil natutunan na rin sa wakas ni Gabriel na magpahalaga sa mga bagay na mayroon siya. Dahil sa pagbabago na iyong ipinakita, ibabalik ko na ang buhay na meron ka. Sana ay hindi mo na muling gawin ang mga aksyon na nagawa mo noon at matuto ka na pahalagahan ng iyong pamilya at pag-aaral. Labis ang saya ni Gabriel sa mga sinabi ng diwata at siya ay nagpasalamat. Nais sabihin ni Gabriel sa kaibigan ang nangyari, ngunit bago pa man makarating ay nawalan siya ng malay. Nagising na lamang si Gabriel sa kanyang kwarto. Agad na pinuntahan niya ang mga magulang. Niyakap nito ng mahigpit at laking pagtataka ng mga magulang dahil sa ikinilos ng anak. Humingi siya ng tawad sa mga magulang at nangako na mag-aaral na ng mabuti at iiwasan na ang sobrang paggamit ng gadget. Pinuntahan niya ang kanyang kaibigang si Angelo, ngunit hindi siya nito nakilala. Kahit na ganoon, ay masaya pa rin siya dahil hindi guni-guni ang pagkatao ng kaibigan na tumulong sa kanya. Sumapit ang kaarawan ni Gabriel at wala siyang ibang hiniling kundi tulungan si Angelo at ang pamilya nito. Tila nagtataka pa ang mga magulang kung paano niya nakilala ang kaibigan, ngunit hindi na sila tumanggi dahil alam nilang mabuti ang maidudulot nito. At diyan nagtatapos ang ating kwento. May natutunan ba kayo mga bata? Ayos, mabuti kung ganon. Sa buhay ng tao, ay kailangan may kaalaman tayo sa limitasyon. Dahil kung hindi tayo nito marunong, ay baka ikapahamak pa rin natin ito at mawala ng kung anong mga mahalagang bagay ang mayroon tayo. Matuto tayong maging mapagpasalamat at maging mabuti. Muli, ako ang inyong diwatang tagapayo, Ivy S. Bronja. At sana ay marami kayong natutunan. Hanggang sa muli!